Ang alamat ng sirena ng dagat. Noong unang panahon, may isang magandang babae na nagngangalang Luna. Siya ay isang mortal. Ang kanyang boses ay napakaganda at napakahiwaga. Isang araw, habang si Luna ay naglalakad sa tabing dagat, nakita niya ang isang matanda at may kapangyarihang Diyos ng dagat. Ang Diyos ng dagat ay naantig sa kanyang kagandahan at sa kagandahan ng kanyang tinig. Ang Diyos ng dagat ay nakiusap kay Luna na kung maaari bang tuwing kabilugan ng buwan ay pumunta siya sa tabi ng dagat upang umawit ng magagandang awitin, sapagkat talagang nakalulugod ito sa kanyang tainga at nakagagaan ang kanyang puso. Bilang isang Diyos ng dagat ay may nakalakip itong isang pangako na panghabang buhay si Luna ay hindi natatanda at mananatiling maganda kasama ng kanyang magandang tinig at magiging immortal magpakailanman. Natuwa naman si Luna sa kanyang narinig. Sino ba siya upang tanggihan ng Diyos ng dagat? At nangakong tuwing kabilugan ng buwan ay dadalaw ito sa tabi ng dagat upang awitan ng Diyos. At iyon nga ay tinupad ni Luna sa mahabang panahon. Tuwing kabilugan ng buwan ay pumapaimbabaw ang kanyang magandang tinig kasama ng hangin na labis na ikinalulugod ng Diyos ng dagat. Isang gabi ay muling nagantay ang Diyos ng dagat sa pag-awit ni Luna. Palagi itong sabik na sabik sa pagbilog ng buwan upang muling marinig ang tinig nito. Subalit lumipas ang magdamag ay walang dumating na Luna. Hindi niya narinig ang pag-awit nito. Nakaramdam ng lungkot ang Diyos ng dagat at muling nagantay sa susunod na kabilugan ng buwan. Subalit sa mga sumunod na kabilugan ng buwan ay wala pa rin si Luna. Ang Diyos ng dagat ay matiyaga pa rin nagantay kay Luna. At nang isang gabi nang hindi pa rin dumating si Luna sa kanilang tagpuan upang siya'y umawit, hinanap siya ng Diyos ng dagat. Ano ba ang pinagkakaabalahan nito at hindi na siya naalalang balikan upang awitan? At gamit ang matalas na mata ng Diyos ng dagat, ay nakita nito si Luna nagsasaya at nakikipagtipon sa makamundong gawain ng mga tao. Masyadong nilasap ni Luna ang magagandang biyayang ibinigay sa kanya. Doon sa kanyang bagong mundo, siya ay sinasamba ng mga tao. Ang kanyang labis sa kagandahan at kagandahan ng kanyang tinig ay ginamit niya upang sambahin siya ng mga tao at hangaan at kalimutan at talikuran ang pangako niya sa Diyos ng dagat na nagbigay ng biyaya sa kanya. Nagalit ang Diyos ng dagat sa kanyang nakita at ang hindi pagtupad ni Luna sa kanyang pangako. Kung kaya't ng isang gabi nang muli itong bumalik sa kanilang tagpuan, ay pinataw ng Diyos ang kanyang kaparusahan kay Luna. Inalisan niya ito ng mga paa at pinalitan ng buntot ng isda. Hinubda ng kanyang mga damit at itinapon sa malalim na parte ng dagat. Mula roon sa kaibuturan ng dagat, siya ay aawit tuwing kabilugan ng buwan. At hindi na siya makakaahon sa dagat magpakailanman. At mula nga noon ay may mangilan-ngilang mga tao na nasisilayan siya. Isang babaeng maganda at may buntot ng isda. Kung kabilugan ng buwan ay umaawit ito. Sinasabing nang aakit ito ng mga kalalakihan sa pamamagitan ng kanyang tinig upang makasama sa dagat. At tinatawag nga siyang sirena, na ang ibig sabihin ay babaeng may buntot ng isda. Ang kwento ng sirena ng dagat ay nagtuturo sa atin na ang kapangyarihan at kagandahan ay hindi dapat ginagamit sa sariling interes. Dapat nating gamitin ang magagandang kaloob para sa ikabubuti ng iba at higit sa lahat ang pagtupad sa pangakong binitawan. Ang wakas.